Ayan, may galab, shout out. Nako, ayan na. Deserve ba talaga nakasuhan ng isang Bal Santos Matubang ang ikang sabihin na nating balahura o nang babalahura or naninira ng programa, naninira ng ayun na nga, ng programa na pagtulong. Noon pa man naririnig natin, yung bukang bibig na kakasuhan. Kaya minsan nagagalit, nainis yung iba, na husto lang si Kuya Bal sa salita. Nakakasuhan, hindi naman tinotoo. Yun eh. Si Bal Santos Matubang si Kuya Bal Mabait ko sa bait. Lahat tayo taglay natin yung klase ng pag-uugali. Mabait. Meron tayo ugaling bait. Pero, masyadong inabuso. Sinamantala yung kabaitan. Nandun na nga dumarating ko sa punto na sinasabi ni Kuya Bal, kakasuhan niya. Maraming beses na. Noon pa nga lang, yung business nila na BSM Cafe, binalahura kinakalkal Ha? Hindi lang isa po kakasuhan. Maghintay lang. Kinakalkal, pati yung BSM Cafe. Ang dami. Kalinga Foundation. Ha? Rektahan na pagpaparata kay Kalinga Prab. Ganun din kay Kuya Bal. Maraming beses sinubok ni Kuya Bal kakasuhan. Pero maraming nainis. Bakit? Kasi hindi tinutotoo. Pero, eto na. Sa awa ng Diyos. Talaga. Marapat lang na kasuhan, deserve niya. No mercy. Kailangan pa ba patawarin? Second chance. Oh, okay. Noon pa'y pinatawad. Second chance. Okay, second chance. At yung mga tao nang babalahura sa kanya, patatawarin. Ano ang next? Magbabago? Hindi. Kasi iyan yung content nila. Ang pumuna. Mangialam. Okay, pagpuna. In a nice way, okay, punahin, i-correct. Pero yung iba, direct assault yun, bintang talaga, paratang. Deserve nila. Diba? Mahirap. Ngayon, nararanasan mo na. Meron kang maiiwanan. Ano yung mga maiiwanan mo? Sa bahay ninyo. Ang layo. Kung saan nagsampa ng kaso, marapat lang na dun ka a-attend. Pag hindi mo yan, pag hindi ka umattend, okay, first attempt, nag-serve ng subpena, hindi ka umattend. Ikalawa, wala pa rin. Pero, depende kasi yun kung mabigat yung kaso. Kung halimbawa murder, matik na yun, wala nang letter, love letter, subpoena, agad dakip na agad yun. Warrant of arrest na agad yun. Pero, yung iba, first attempt pag-serve ng subpoena, second, walang hindi umattend. Sa iba may pangalawa pa may second chance Pag wala, warrant of arrest. No choice. So ngayon, eto malapit pa yan. Malapit pa yung lugar nila Kuya Bal, ang Bicol. Paano nga? Yung sinasabi ni Kuya Bal, nasa province, sa Bisayaan. Month of August, pupunta ng Davao. So doon, magsasampa din ng kaso. Harinawa. Totohanin. Deserve kasi. Marami ng beses nagwa-warning, magbibigay ng kaso. Month of May, nag-warning na. Tigil na siya, hindi na raw siya matapik. Kasi, pinaprocess na yon. So ngayon, akalain ninyo, ang bilis ng proseso. Preliminary investigation na. Kailan? Monday. Ang bilis, no? Monday, preliminary investigation. So, kailangan madala mo na kung ano yung dapat mong dalahin. Pero, mabait pa rin ang Bal Santos Matubang. Bakit? Dahil 1 week ago, na-i-announce yan. So, nakapag-ready. Yung nakapag-ready sila, nakapag-solicit. So, enough na ba yan? Okay. Hanggang saan yan? Okay. Pasalamat pa rin. Dahil, na-i-announce ni Kuya Bal na meron na. So, nakapag-ready. Magkano? Umabot ba yan ng 50K? Sasapat ba yan? So, magkano ang attorney? First hearing, second hearing, ilang hearing? Siguro tuloy-tuloy ang pagsusulisit. Pag nagkataon. Ngayon, Bicol pa lang yan. Paano nga kung sa province? Minabanggit si Kuya Bal na 2 province. At ang aking pagkakaalam, base, ayon sa aking saga, ay meron ng
meron nang na-submit doon na ano, alam nyo na. And appearance na lang ang kailangan month of August. May na-submit na doon, may representative doon na siyang nag-aasikaso. And month of August, pagpunta, personal appearance, hindi ko yung para sa permahan. Ay, ito yung pinakamahirap dito. So, sasapat ba ang 100,000, 200,000 sa pagkuha pa lang ng attorney, sa pagbiyahe-biyahe, yung abala, yung pagod, nandiyan pa kasama hindi maiwasan yung stress. Pakita natin yung tapang nila. Kung talagang matapang, ilabas yung tapang. Doon kayo, mga ngatwiran sa merong namamagitan. Ano? Hindi po pwedeng mundo nyo ang inyong YouTube channel, malaya sabihin ang gustong sabihin, paulit-ulit na pangingialam pagpuna. Sabihin na natin, pambabalahura. Ay, paano nga ito? Hindi na nakapagtimpi. Di ba? Month of May, nagpahayag na si Kalinga Prao. Akala nila biro. Eh yun, dahil nasanay tayo na lagi na laang nagsasalita na kaso-kaso, magkakaso na. Akala natin ay lagi na laang bukang bibig kaso, magkakaso na hindi tinutotoo. Oh, so ngayon, eto na. Oh, deserve mo. Dahil kung hindi ka bibigyan ng leksyon at hindi ito illegal action, hanggang kailan ang pangingialam mo? Ha? Content creator, may freedom of speech. Yan ba ang ikakatwiran? Tagpo na. Yan ba ikakatwiran? Pauli-uli. Nakakasira ng programa. Di ba? Tuloy yung pagtulong ng Kalinga Foundation, yung kanilang charity works, naaantala. Dahil, kaya nga natawag na charity vlogger, paano ang paraan ng pagtulong, ibibideo and then yung kikitain, siyang ipagtutulong. Kaya nga natawag na charity vlogger. So ngayon, ang mahirap nito, pati pag-charity nila, ang charity works, ang magbibideo, medyo naaalangan na, naantala ang pag-charity. Dahil nga sa, kapag i-upload ang video, may mga nakamata. Wala nang ginawa kundi ampo mo na. Pagko sana matuwa tayo. No? Dahil may mga kababayan tayo na charity vlogger, yung mga kababayan natin na nasa laylayan, hirap sa pamumuhay, hindi halos matulungan ng gobyerno, meron charity vlogger na handang tumulong. Ang mga charity vlogger, masasabi ko sila kapartner ng gobyerno na lumilingap sa ating kapwa, bagkus pasalamatan. Ano ang problema? Ang sinasabi ng iba, di umano pinagkakakitaan. Hindi pa ba sapat na ang mga beneficiary, ilang pabahay iyan? Doon pa lang sa pabahay na naging pabahay ng Kalingat, malapit na mag 500, isang sapat na pruweba, resibo na sila ay, ang layunin ay tumulong. May nagawang pagtulong, pabahay, namigay ng kagamitan, pagkain, pera, pinapagamot, yung may mga depression. Alam niyo yan eh. Pero bakit kayo nandun nakamata kung ano yung alam ninyong mali na hindi naman kapuna-puna at hindi naman maling-mali, pinipilit ninyong itwist, balik na rin, pinipilit ninyong imali. Ito yung pinakamahirap sa atin. Tayo mga Pinoy, nasalit tayo magtutulungan. Kasi yung ginagawa ng charity vlogger, lumingap sa kapwa. Ngayon ang nangyayari, ini-highlight. Mali. Kumita. Yumaman. Nagamit daw ang beneficiary. Tuloy, yung mga tao na hindi, pagka nakakita din ng akala nila, ganun nga, nagpapaniwala. So, marami yung mga nadidismaya kasi nga hindi nila naiintindihan na naniniwala sila sa galing ng selsok ng ibang mga balahura. No, bagkus sabi ko nga dapat magpapasalamat pa dahil iilan lang ang charity vlogger na handang magpabahay gumastos. Meron man na share ang sponsor, natural kusang loob na binibigyan ng sponsor, suporta sa vlogger na nagpapabahay. Di ba? Yung mga beneficiary na yan, na ilan yung mga napabahayan? Kung kayo mga pumupuna, sige, kayo, ano, kaya nyo?
Hindi pa ba sapat? Anong gusto ninyo? Ang gusto yata nila, kapag tinulungan mo, angat na, mayaman na. Hindi ba pwedeng mabago yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay? Magkaroon sila ng magandang bahay, hindi pa ba sapat? Ano ba ang gusto ninyo na gawin ng mga charity vlogger? Maging milyonaryo? Ano ba ang pinagkaiba ng mga charity vlogger? Pare-pareho lang, di ba? Ang strategy ng kanilang pagtulong. Ha? Binablog. Pero bakit kalingap yung kanilang pinakikialaman? Pare-pareho lang. Ang strategy, ang diskarte. Ha? Pupuntahan, ibablog, natural i-interviewin. Tatanungin, ano ang source of income? Wala po. Sa kayo kumukuha ng pagkain nyo? Wala po. Pare-pareho lang eh. Pero ako'y taka, bakit kalingap? Hindi sila makamove on. Pilit at pilit nila. Bubutasan. Palalabasin na masama. Wala naman ginawa kung hindi ang makatulong. Mabigyan sila ng magandang buhay. Diba? Pero masama pa rin ang charity vlogger na tumulong. Sasabihin nila yung kinita mas malaki pa. Ang lagay po pala, ang lahat ng kinita ay ibigay. Ibigay doon sa beneficiary na nibablog. Na ikaw, na vlogger, natural, pupunta ka sa liblib na lugar kung saan-saan, maghahanap ka ng matutulungan, babalikan. Siyempre natural ha, panggas, pamasahe. Oh, wala kang sasakyan, natural, kukuha ka sasakyan. Para kung may mga dala-dala ka mga bigas, kung ano-ano pa, lahat silipin ha. Kung ikaw nagpapabahay sa ibang tao, sarili mo hindi mo tutulungan. Kung ikaw nagbibigay ng mga pagkain, bigas, sarili mo, ikaw hindi ka titikim, kakain na masarap, hindi ka man lang makakilubat guys. Hindi ka man lang lalaan para sa sarili mo. Magbili ka ng para sa sarili mo. Ayun yun eh. Kasi ang gusto nila, kasi palibasa sila mga antay, may galit at po sa kalingap. Expected natin yun. Lahat gagawin yan. Ang butasan, balahurain at sirain ang programa. Ang Kalingap Foundation. O, ngayon, deserve. Laban na, suportahan po natin. Deserve na sila ay kasuhan, ireklamo. Kung below the belt. Kung hindi na tama. Isang uri na ng paninira. Diba? May batas naman eh. Oh, edi illegal action. Kasi hindi titigil. O hanggang kailan? Hindi titigil. Okay. Sa aking pagkakaalam ay hindi lang isang lugar ang pagsasampahan ng kaso. Kaya wala. Ayan. Nandiyan eh. Maraming beses na sinasabi na illegal action o kasampa ng kaso, subalit hindi natutuloy. Hindi nakakapagsampa ng kaso. Marami ang naiinis. Bakit kasi? Sasabihin, kaso, eto na. O, paano ngayon yan? Harapin! So, malaking abala ito para sa inyo. Diba? Sobra na. Marapat na. Ako'y masaya. Bilang ako isang defender. Nado na minsan naman talaga pinipilit kong makagawa ng isang reaksyon na nakapokus lang talaga ako sa issue. Hindi ako nagbibilaw the belt. So, halimbawa na issue sa Rapitulpo, pinatulpo ang Bal Santos Matubang. Nandun lang ako sa issue. Hindi ako lumilihis. At pinipilit kong opinion lang ang akin. Hindi ako nagbibilaw the belt. Nag-iingat ako na magparatang bintang, rektahang pahayag. Nag-iingat pa rin ako. Kasi nga, ilang taon na rin na ako'y nasa social media. Maraming aral ang aking nakapulutan. Nandiyan na, nung panahon, ako ay tinagurian, isa ako sa sinasabihan, ako daw ay balahura. Pero alam ko sarili ko, hindi ako balahura. Nandun na ako ay real talk. Real talk. Pero, marami. Dapat naging aral na sa atin. Naging aral na. Nasabi mo na lahat, enough na. Kung hindi mo mapigilan ng iyong sarili na mag-reaction ka. Pero hindi naman ganun. Na talagang parang napakaangas mo. Parang akala mo walang batas na malalabag tayo. Parang sobra na yung pagmamalabis mo. Parang feeling mo napakatalino mo, napakagaling mo. Pero hindi natin alam. Ayan nga, magpakabait-bait ang isang tao na laging bukang bibig noon ay kaso. Ito na. Deserve nila yan. Wala ko yaban, laban lang. At marami na nagmamahal sa kalingap. Ako naman, sabihin ko na
Hindi ko sinabing perfecto ang kalingap. Hindi ko sinasabi. Kung sabihin nilang may mali naman kasi bakit sa parang bablog pa kung tutulong ay tutulong. Kasi nga, bakit ko nasabing hindi perfecto? Kasi meron kasi tinatawag na yun nga yung poverty porn. Na nasasalamin doon yung kahirapan ng isang mahirap na pwede tayong tumulong kahit hindi na videohan. Tumulong. Okay. Sabihin na natin kasi nga may tinatawag na poverty porn. Ay bakit nga po natawag pa na charity vlogger? So anong iba-vlog ho doon? Ha? Kasi kung iya po yung lalaban natin na sasabing, bakit pwede mo naman tulungan? Kahit hindi mo na i-vlog yung tao. Ang i-vlog mo na lang is yung bahay. So, paano po? Isang halimbawa, di ba may viewers tayo? Malaking bagay kasi na mayroong mga nag-sponsor nagpapaabot ng pagmamahal. Donation na may tuturing. Ano po? Malaking bagay yan para sa mga charity vlogger na may tumutulong pang sponsor. Kung hindi iba-vlog yung isang individual o isang beneficiary, ay ano po ang ating labas nito sa viewers? Kung hindi iba-vlog, kung sino yung tinutulungan? Ano naman nasasabihin ng iba? Ay teka, hindi namin kilala kung sino yung tinutulungan na yan. Baka yan ay kamag-anakan mo din lamang yan. Ay ano, yan maaaring gano'n na naman, bubutasan na naman. Nagpabahay, sino kayo pinapabahay nun? Kasi hindi i-vlog yung, kasi may nagsasabi, huwag daw i-vlog yung yung beneficiary, ang i-vlog lang daw yung pagbili ng materials. Ang i-vlog lang daw is yung bahay na pinapagawa. Eh baka nga po, kung hindi po ipakikita or hindi ma-interview yung beneficiary kung sino siya, baka sasabihin naman, uy, baka yung bahay na yan ay kanya din. At nag-i-invest. Kunwari lang ay may beneficiary kasi wala tayong nakikita. Ayaw i-vlog yung beneficiary. Kasi sabi na iba, pag tutulong ka, huwag daw i-vlog yung beneficiary. Ang i-vlog lang is yung pagbili ng materials at yung pinapagawang bahay. Ay anong labas ho noon? Sabi ko nga, baka sasabihin na, baka kamag-anakan lang niya, kanya tinutulungan. Ano ba? Saan ho ba ng lugar? Ay bakit ho yung ibang mga charity vlogger na mga sikat? Ay, natari, isang halimbawa sa iba na alawi. Bakit yung binablog, ina-interview yung tao na tinutulungan? O diba? Saan malulugar ang charity vlogger? Natawag pang charity vlogger. Ay pambihira. Kaya ang hirap. So, intindihin at unawain natin, bagkus tayo magpapasalamat dahil nakakagawa ng kabutihan, pagtulong. Kayo pumupuna, sige gawin ninyo ang tumulong na wala kayong binablog. Gusto sa puna. Diba? Palalabasin na. Ay, binablog, pinagkakitaan. Kumita na malaki. Yung mga beneficiary yan, na nandyan ang mga tulungan at mga kumalaban sa kalinga. Kung iyan po ba, ay hindi na ipakita ang mukha, magkakaroon po ba yan ng mga sponsor? Magkakaroon pa po ng supporters, sponsor? Kaya nga inulan ng sponsor, nagasa kayo ang daming sponsor na tumutulong sa kanya, nagpapalipad. Ha? Dahil nasilayan, na i-vlog na kita sa channel ni Kalinga Prab. So malaking bagay, di ba? Kung hindi nakita, yung beneficiary na umalis sa Kalingap, kung hindi nakita yan, so hindi kilala. Hindi siya papaliparan kasi hindi kilala. Kasi nga bawal i-vlog. Huwag daw i-vlog ang mukha ng beneficiary. Oh, ay na-i-vlog. So nagkaroon ng sponsor, so paldo. Ano man sabi nyo? Tumantawa nga kayo eh. Na may sponsor eh. Kaya nagkaroon ng sponsor dahil kay Kalinga. Diba? Doon pa lang ipagpapasalamat. Pero anong ginagawa ng iba? Mali daw, mali. Huwag daw i-vlog. Huwag daw ipakita yung mukha. Ngayon. Sige. Ngayon, ayan na. Preliminary investigation, Monday. Ilan sila? At sino-sino pa? Una-una, may susunod pa. Sino pa? Ang alam ko ay isang lalaki. Ano pa man, wala tayong magagawa. Nag-warning na, tama na, tigil na, ay tuloy pa din. Na kung tutuusin, hindi totally siya defender. Sumausaw lang sa issue. Diba? Sumausaw sa issue eh. So ngayon, ayan, kalak, ikot. O diba? So paano ngayon niya? Tuloy Kuya Bal. Marami ang nagmamahal at nakitiwala sa inyo, sumusuporta. Tuloy lang ang laban. Ika nga puno na ang sulop eh. Magpakabait-bait eh. Pagka merong masyado ng nangingialam sa inyo at ayaw kayong tigilan, ay marapat lang. Naipon lahat ang resibo nasa USB. Abangan nyo ko guys sa akin na next video. May kalab shoutout po sa inyong lahat. Laban Kuya Bal.
Tuloy lang. Oh. Abangan nyo ko guys. Bye-bye po. Pakiclick naman po ng thumbs up nang sa ganun swak sa panlasa po ni YouTube. Okay, bye-bye po.